ating dalawang teams. So, Edward dun nga sa may, siya yung gagamit ng Hilda. So, pabilisan na naman to para sa ating mga jungler in terms of rotating. Pero grabe yung poke na ginagawa dun sa may middle lane. Ang ganda ginawa ni Rene J na inunahan niya na agad. Yung fire missiles niya kasi, or yung, tama, yung mga missiles dito nung Jawhead ay mabilis na gamitin pang clear or pang kuha ng jungle. Siya ba yung may smart... Hindi, si ano yun? Si Barat yung smart missiles pala, no? Teka, double check ko din. Fire missiles yata si ano? Si X-Borg. Oo. Fire stakes? Fire stakes si ano, si X sabi ni Midnight. Okay, so game. Tama ba? Oo. So napapansin mo yung previous games talaga ng EVOS Holy, iba din yung galaw ng kanilang mid trio, yung bibigyan nila ng importance doon sa mid lane. Ayaw nilang mahayaan yung Aurora magkaroon ng control over the mid river and try it as much as possible prevent na makapagwala at makapag-scale up early si Demon Kite. Mapapansin natin ngayon for EVOS Holy also, hindi talaga sila nagpapakita ng nagbibigay ng information sa kalaban nila na team. Kasi kanina pa nakatagod si Sky and even si Albert sa may bush. So, ibig sabihin dito, parang kung ikaw yung Aurora, nasan ba yung kalaban natin sa nagro-rotate? So, dahil walang information, makakababa ng mabilis doon sa may bottom lane si Albert. Okay. Okay. Pinakita rin na naman niya. Nagpakita. Na nandun siya. Diba, tinan mo, Riverside talaga nagkakasalubong, ano? Okay. Ay! Nandun pala si Edward at nabigyan bigla ng 4 na members ng EVOS Holy. Si Edward doon, setting themselves up perfectly para makakakuha ng uncontested turtle. Pero titignan natin dahil wala pa si Demon Kite. Parang agaw na lang ata ng jungle creeps. Oo, tapos mapupuntahan pa ni Albert, I think, yung kanyang orange buff kasi salang agawin. Pero yung nangyari doon kay Edward, hindi siguro in-expect na meron pang 2 player. Oo. Or actually, even yung isa pang player from EVOS Holy ay nandun din. Kasi na-face check naman siya or pinaalam ni Albert na nandun siya sa may bottom lane. Tsaka maganda ginawa dito ni Kai. Right after nila makuha yung turtle, dumiretso siya sa taas kasi alam niya na baka may potential na gawin ni Demon Kite na agaw na lang ng jungle creeps. Katulad ng ginagawa nila Kingdom tuwing binibigay na lamang nila yung first turtle para kahit papano si Demon Kite lalamang pa rin sa jungler ng kalaban. Oo nga, no? So parang ine-expect na nila yung next na movement. And even for you, maganda rin ginagawa niya dito kasi as much as possible, nag-face check siya using the skins. Ayan na, okay. Isipin mo, no? 2 minutes na ng game natin pero parang ayaw gamitin ng mga players yung mga skills nila. Tipid na tipid kasi sa isa't isa. Yung huling highlights kasi nakita ko si Midnight, sabi niya gamit na gamit daw yung Glorious Pathway eh. Parang lahat ng mga moments na pwedeng pindutin yung cellphone, pindutin eh. Oo, kahit na minsan questionable na yung Glorious Pathway. Pinipindot pa rin pero si Kai iba yung pinapakita disiplina. Gusto nila bawat kasa ng skill nila may mapapala sila. Or probably also ay isa din sa mga gusto nilang gawin ay ayan na! O di ba sa sobrang tahimik, hindi na natin nakakita talaga pero si Erlan ay napatay. Good thing yun kasi sabi natin ang ganda ng performance si Erlan lately. Oo, tsaka yun na yung sinasabi mo na yung kagandaan ng Jawhead. Yung even before ma-pick yung Harit, inassume na ng Aurora na pipiliin ng EVOS Holy yung Harit. Gamit na gamit so far yung Jawhead pero parang paparusahan siya. Pero sabi ni Yue, Rene J, wag ka mag-alala, i-heal kita nandito with the Netherrealm. Okay, so dahil dyan, wala Netherrealm later on pagdating dun sa may turtle objective. And makikita natin na that for EVOS Holy talagang iniikutan lang nila lahat ng mga pwesto. Aurora naman nag-aabang. Parang ito yung mga klase ng games na inaantay nila na paputok na yung damage ng mga jungle, paputok na yung damage ng mga marksman. Kasi even dun sa may top, iniiwasan ng mga players, iniiwasan ng mga teams na magkaroon ng heavy team fight. Oh, parang kumaga silang pareho, tiis pogi. Kahit wala namang lugi talaga, tiis pogi muna, ayaw mag-overcommit. Kasi again, compared sa mga previous series, mas may bigat kasi yung nadadala ng away. Pero teka lang, doon sa top lane, nagwawala din naman si Erlan. Kahit 2-on-1, makakaisa siya on to Rene J. But Demon Kite will still pick up the kill against Erlan. Okay, may kita rin natin makakakuha din ng pag-uong ang side ng EVOS Holy. So far, Aurora dito, medyo kumakapit pa rin sila doon sa kanilang kalabangan. Good thing for Demon Kite. Demon Kite, ayan, Demon Kite. Nakakalito na eh. Pares kasi ng mas nakakalito na may kite sa dulo. May kite kasi pareho si Doming tsaka si Demon, tapos pareho pang damage dealer, pareho pang palo. Pero ngayon, EVOS Holy, we have vision on kung saan ang members ng Aurora. Tignan natin kung makakahanap nga ba ng play din si Renjay. Unstoppable Force, ginamit na nga din. Pero naagapan ni Deficit kaagad. And again, Yue with another round with the same. Nagwawala ngayon etong si Reggie. Kaya naman makapatay ni si Renjay. Kaso lamang dumating na yung Aurora. Nandito na nga sila. Napapalayo ngayon ng EVOS Holy. Kai, tutumba. Okay, nagkapalitan lang dito.
ang ating mga teams. Napatay si Renegade, napatay din si Kai. So 3-3 pa na ating score na around 600 lang ang kalamangan dito ng Aurora. Bottom lane naman ay masisira na ni Erlan. Ito yung mga moments na tahimik lang yung ating mga gold lane na nagtatry na sumira na torre dahil si Doming Kite sa top lane ay mag-a-attempt din. So alam kaya ni Albert, ay hindi, alam na ni Albert, dumaan kasi si Reggie at Oo. malidepensa nila yung minion wave na yun. Deposit, kamunti ka na sa may middle lane. Ayaw na ni Erlan makatapat si Doming. Nag-swap na sila ng Umiwas lanes. na. Umiwas na. Nadalawahan na kasi siya ni, ni Doming kahit siya ni Renegade doon sa taas. So good quick response din naman sa Eva's Holy. Dahil sa swap na ginawa nila, nakakuha kagad sila ng torre doon na sa bottom lane. But that just means na binibigyan mo ng enough space si Doming kahit na makascale up, makastack up at eventually sumakit. Alam mo, napakaganda yung term na sinabi, biniling po dito yung nagsiscale. Kasi Granger nga pala to. Oo. Pagka hindi nabibigyan, parang alam mo yung farm na kapag double lane pa kanina, I mean, nakakuha ng Lido Wanderer. Actually, parang ayaw nila ng team fight. Oh. Parang yan yung nararamdaman ko. Mas lalo na third item pa ni Doming Kite ay yung Sky Piercer. Kailangan mo talagang pansinin eventually si Doming Kite kasi kung hindi mo ma-shutdown yan, sasakit at sasakit lang yung kanyang Granger. Oo, tapos hindi pa nila tinatry pigilan dito yung pattern ni Demon Kite. Oo. So yung Kite Brothers natin ay talagang mangka-kite later on, pero third end na naman ang ating sinisimulan para dito sa ating laban. Okay, Doming Kite galing doon sa likod. Wala siya sa within the range ng turtle kaya hindi na sila makaka-contest pero gusto nila pumatay na lamang. Kaya naiipit nga ngayon. May nabato pa nga si Renegade. Glorious Pathway nilabas na din. Kaso ang problema na wala si Renegade. Yui on the other hand tutumba pero may passive pa kaya buhay na. Pumasok biglang Eva's Holy. Nagwawala si Reggie. Flickers in and brings down the Hitman and Doming Kite. Sobrang on point yung Deadly Grasp dito ni Depezet. Tapos yung latag ng Eternal Guard. So nag-shift na lang si Demon Kite para mag-clear ng minion wave sa may top lane. Pero parang naabangan at nasa lubong dito ng Eva's Holy at para pigilan yan. Ginamit na niya rin ng kanyang electrifying beats para makatakas. So far, Eva's Holy dito parang alam mo yung tahimik lang. Tapos biglang tatalon. Oo, tas biglang, hindi ko nga in-expect na susugod pa yung Eva's Holy eh. Kasi, again, even yung Glorious Pathway, nalabas na nila. So, wala na sila talagang yung pang-initial additional movement speed para sumugod. Pero sabi ni Reggie, teka lang, may flicker pa ako, susugod ako. Oo, pero ito pala yung sinasabi natin. Si Doming Kite, nasa 6K na. 6.4K. Actually, 1.17K ang kanyang kalamangan laban kay Erlan. Pag yan napasama sa teamfight, talagang mananakit ang bala nito against Eva's Holy. Kaya din pala napo-force dito yung Eva's Holy na merong isang nakahiwalay Oo. para mag-clear ng minion wave. Pero kailangan makapag-convert sila dito ng objective for this game. Probably mid lane turret as much as possible makakuha na nila. Ay, nakuha nga nila, no? Oy, teka lang. Opo. Demon Kite na paretry dito para mapigilan itong si Kai na gumamit ng Glorious Pathway. Buti na lamang nandito rin si Edward para siguraduhin buhay si Demon Kite. Okay, so kalmado muna ulit ang Land of Dawn. Probably one of the games na hindi masyadong action Jackson. Parang nag-aantay sila ng parang namumuong bagyo. Oo. Ganun na, Low pressure, low pressure pa lang. Low pressure, mamaya ma-pressure na yung team Tama. na medyo malulugi pagdating sa teamfight. But now, we have the Lord for this match. Pero later on, especially sa late game, assuming na medyo pantay pa rin yung kakalabasan, mas kakabahan kayo if ikaw yung Eva's Holy kasi again, nagsascale up nga yung isang Granger tsaka isang Joy. And eventually, sobrang hahapdi si Doming kahit na even si Kai hindi niya kakayanin yung mga Death Sonata mismo ng isang Granger ni Doming. So, Eva's Holy, may certain pressure sa kanila na teka, kailangan natin madaliin itong kakalabasan ng laro na ito. Oo, ito din kailangan nga nila actually madaliin na kung kukuhanin ba nila yung Lord pero na-reset ha. So pinapa-reveal lang muna kung nasan ba talaga mga players. Probably hinahanap din nila si Yue. Ayan na yung conceal! Pero hindi tutuloy dahil mapipigilan ng Deadly Grasp. Ginamit rin yung isang Rhapsody. Glorious Pathway as well. Ganda ng pagkasa ni Kai doon ng kanyang Glorious Pathway. Kaya naman napapala yung Aurora. Netherrealm nagamit na rin ni Yue. Demon Kite doon sa likod with electrifying beats. Kaso lang, Renegade tumumba na rin. Edward kinakailangan tumakbo ngayon pero Doming Kite medyo masakit na rin ang kanyang Rhapsody. Eva's Holy, 5 pa rin sa kanila ay buhay. Solid yung yung position kanina ng Eva's Holy. Parang kung ikaw yung Aurora, medyo malilito ka din. Kung paano yung teamfight at napilitan din dito si Yue na gamitin ang kanyang Netherrealm agad-agad pero hindi bibitaw na Aurora. Yung Lord, kailangan daw nila makuha. Oh, Reggie quite low at pinatumba bigla doon ni Edward. Kaso nabura sa mapa si Demon Kite. Sumagot naman si Yue na shutdown onto Kai. Pati na rin Albert. A double from Edward. And wala atang makakakuha ng Lord dahil ang ating dalawang junglers ay nabura sa mapa. Grabe, ngayon tawagin natin ang mananabas
si Kuya Edward. Tinabas niya dito yung mga players ng EVOS Holy. Bigla nabaliktad sila naman ang nakapwesto pagdating doon sa Lord. Kaya naman pala, kaya pala nila na magkaroon ng teamfight considering na wala yung ilan sa mga players ng Aurora at that time. Kasi nagamit na yung mga skills eh. Yun din yung advantage pag may Yue ka na naka super fritz tuloy. Yue na naka Faramis. Kasi in terms of re-engage, yung mag-re-regroup ka lang, parating may re-engage yung Aurora dahil sa Netherrealm yan. Even if mapitas si Yue dahil sa passive, ang bilis niya makabalik sa Land of Dawn. Kaya even if initially luging-lugi yung EVOS Holy dahil ang ganda ng setup ni Kai with the Glorious Pathway, ang bilis naka-recover ng Aurora. Oo, kaya tinan nyo yung graph natin, even yung gold graph kanina, biglang nagkakaroon ng scaling para dito sa Aurora. So, maaga naman na pupwesto ngayon ng EVOS Holy sa may middle lane. So, bibring up ulit natin na probably ay napakataas na ng stock dito ni Doming Kite. Tapos yung stocks din dito ni Yue, just in case pwede niya i-throw yung throw yung katawan niya if ever naman mabubuhay siya agad. So middle lane ay parang kakapitan pa rin dito ng EVOS Holy. May narinig tayong conceal, naghanap si Rene J para mas mapabilis at mapalayo ang mga players sa EVOS Holy. Ay, parang si Guy ata ay madali dito na nahila ng Shadow Stampede habang binibigyan ni Edward na force ating Glorious Pathway para makatakas. Buhay pa rin naman pero nagamit rin yung Revitalize dito ni Kai. Ang linis nung ginagawa dito ng Aurora kasi yung Lord ay masasabayan din nila, nakasira sila ng Torres sa may middle lane, probably sasabog din yung added na defense dito ng EVOS Holy sa may bot. Ay hindi, mabilis lang din naman dinepensan. So far, hindi pa natin nakikita yung pakending-kending ni Kuya Erlan. So napipigilan pa based on the performance of Aurora. Si Rene J kasi, nakaharang nakaharang at talagang alam mong balak niyang hanapin si Erlan na pag alam na cast yung Zaman Force, hahanda lang niya yung ejector niya, hahanda lang niya yung Zaman Force tsaka Erlan na hindi pa naka-purify. So, kayang-kaya talaga nilang mahabol itong si Erlan. And towards the 12-minute mark, lamang na lamang si Doming Kite. Ay, oo nga, lamang si Doming Kite laban kay Erlan. So, medyo nahihirapan nga talaga yung EVOS Holy mag-initiate kasi kahit may Glorious Pathway sila, ang galing ng recovery ng Aurora dahil kay Yue with the Netherrealm. Ayan yun yung sinasabi ni Inga na lamang na lamang. 3K! Men! Sobrang taas nung kalamangan niya. So lahat ng mga pwedeng ma-farm sana. Tahimik lang si Kuya Doming pero nag-tanimbala. Tanimbala na siya. Yung pala yung offline ngayon ng Aurora eh. Offline. Tanimbala. Yan ang sinabing strategy kay Kuya Doming. So Yue kaka-pick up lang din. Bloodwings dito. Medyo tahimik nga ulit yung ating battlefield. Kasi so far, nararamdaman ko yung pressure sa dalawang koponan na to eh. Kasi isipin mo, nabigla din siguro sila sa resulta na biglang nalaglag yung SRG. So, malay mo kami din, biglang malaglag if ever mag-drop kami. Kahit isang game lamang, hindi even yung series. Nobody is safe talaga. Nobody is safe. Kaya kailangan lahat ng mga bush ay sisilipin. Find your spot. Ay, natago. Ito na naman yung laro ng tagu-taguan. Okay. Sino kaya magiging taya? Okay. Sinong unang mahuhuli? For sure, ire-reset to. Nice face check with that Death Sonata. Nalaman nila na mayroong tao doon sa may bush. Okay, tahimik. Tahimik ang Land of Dawn. Okay, Rene J, may flicker dito. So, anytime talaga ay pwedeng mangbigla ang Hitman. Naghahanap lang sila ng information. Yung dalawang junglers, hindi pa nagre-reveal kung saan sila nagtatago. So, wala pa mag-full commit talaga dito sa Lord. Slowly, may slow push na nag-build up doon sa top. So, si Reggie, eventually, tsaka si Erlan, kailangan agapan yung push na nagaganap doon sa taas. Sobrang parehas dito ng ginagawa yung EVOS Holy tsaka Aurora na nagpe-face check lang. Si Reggie, ayun na yung conceal! Eh na, pumasok at may nabato. Si Kai nga ata yung unang tutumba sa kamay ni Doming Kite. Habang si Demon Kite naman doon sa likod ay may binibigyan din. Edward, nakaisa na nga. Naku, nagwala si Reggie para lang makatakas. Ang ganda, sobrang in-sync ng ginawa ng Aurora. The moment na nagpakita si Erla doon sa top lane at nag-clear ng minions, nag-conceal na kaagad si Rene J. Kaya naman, Demon Kite secures the Lord. At if ever pa na hindi mahabol yon, si Edward meron pang sprint. Oo. Ihilda na tumatakbo, tapos sprint pa talagang hindi na makakatakas dun yung pwede nga habulin. Ayun yung sinasabi natin na mayroong sprint. But yung for Aurora dito, napakaganda ng call. -1 nga naman sa positioning yung EVOS Holy. At the time, at tila bay sila yung merong high loss. Biglang sila yung rumagasa.
Sila yung rumagasay, sila yung umabante kaagad. Inhibitors na lamang ang natitira para sa EVOS Holy. Gusto ko lang talaga i-comment yung kagalingan ng Aurora pa rin mag-Lord Dance. Binasic nila nila yung Lord na yun eh. Kabisado pa rin nila kung paano nila i-bait Oo. yung kalaban nila. Tsaka yung clearing na minion wave, really on point. Okay, sasalubungin ng EVOS Holy Lord. Pero tama ba ang kanilang desisyon dahil paparating na ang Aurora dito sa may top? Pero madedepensahan yata nila. Successfully madedepensahan na nga. Pero si Reggie, Ay, nahila ng Shadow Stampede. Ginamit na nga yung Unleash the Beast para din makatakas. Pero nadedepensahan pa rin ng EVOS Holy ang kanilang mga inhibitors. Meron however minions doon sa baba. So kinakailangan pa dumepensa ng EVOS. So, tahimik muna ulit pero dalawang tore dito ng EVOS Holy ang medyo naghihingalo at wala nang purple buff ngayon si Albert. Pantay pa rin yung ating kill score pero kung titignan yung mapa, lamang na lamang yung Aurora pagdating doon sa pagkuha ng turret. Kaya naman look at the damage sa leaderboard. Domenkite 64k for this game at 3k pa rin ang kanyang kalamangan against Erlan. Gumagana yung offline Tanim bala dito. Inaani na lahat ng mga tanim na bala mamaya. Oo. Binibilang na yun mama. 64,000 ba naman yung kanyang nabigyan doon. 314 KDA. Again, third item Sky Piercer. So medyo may karamihan na nga din yung kanyang stocks. And ngayon, ang pwede lang talaga gawin ulit ng Aurora is gamitin yung superior Lord Dance nila kontra EVOS Holy. Ulitin lang nila basically yung ginawa nila kanina with creating slow push sa opposite lane ng Lord. Then pag the moment na may dumepensa na sa EVOS, conceal na lang ulit si Rene J. Oh, ayan na naman. Okay, akala ko naka-conceal na ulit eh. Si Yue kasi nagpo-poke din eh. Iba din kasi yung angle na ito eh. Oh, parang ikaw din kakabahan. Hindi mo alam kung naka-fall in line o nakakalat sila eh. Hindi ka sure eh kung ano eh. Parang ikaw din mapapatakbo pag lumapit sa'yo si Rene J eh. Okay. So, may movement. May nangyayaring commotion sa may top lane na bibitawan muna nila. Bibitawan muna nila. So, kailangan maging maingat din kasi both teams kasi talaga, so far, nakakapit lang sa bush. Mag-team fight na kayo! 17 minutes. 17 minutes na. Grabe no, kapit na, wag. Kanina si Midnight, binibilang niya yung yung ilang kills per minute. Ngayon pag binilang natin, 16 total kills, 17 minutes. Wala pang 1 kill per minute yung laro natin. Oo nga eh. Tapos nakatago pa no. Isipin mo kahit dot bush, 5 players yung nakapwesto. Oo, para sigurado mag-isa yung sumili, pwede nilang bigyan lahat. Katulad ng pagbibigay nila dito kay Renji, pero may immortality pa naman. Tsaka nag-flicker out etong si The Hitman. So yung initiation ng EVOS Holy na wala bigla. Pwede mag-counter-attack ang Aurora. Meron pa silang Netherrealm na mga galing kay Yue. 3 spell yung nagamit yung sprint, 2 flicker. Renegade Yue walang flicker, pero take note na si Renegade meron namang immortality. So mabilis lang yata siya makakaabot for this Lord, pero niya itapon yung sarili niya unstoppable force para talagang magkaroon up si Edward. Change kami na angle. Thank you. Thank you. Sumakto. Okay, hindi pa rin naman mabibigyan itong si Edward. Buhay pa rin. Walang zaman force. Renegade pumasok with the unstoppable force. Pinato yung halimaw. Pero parang Renegade na-pop yung kanyang immortality. Domenkite doon sa likod. Papatumbahin si Albert. Sunod na target si Depicent pero nakapag-flicker out pa rin. Pero ang problema, wala na si Erlan. Sunod na si Kai. Tatlong nawala sa EVOS Holy. Dito na babaguhin ni Demonkite yung storya na sinabi na every time na hindi suyo yung gamit niya, natatalo daw sila. So nakita niya, okay, ako dapat gagamit ng suyo. Si Albert ang inuna niya, but really have to commend Renegade also dahil dun sa ginawa niyang chaos sa formation ng EVOS Holy, talagang tinapin niya yung sarili niya, unstoppable force, bahala na. Pero dahil doon nagkaroon ng opportunity para malikuran at mahanap si Albert sa laban at parang pwede yata tapusin na. Ngayon harap-harapan na sumusugod ng Aurora na clear however ng EVOS ang kanilang minions. Kaya naman Aurora handa nang tapusin ang laban na ito. Dumedepensa pa rin ang EVOS Holy pero nagta-tower lock na ang members ng Northern Lights and it looks like game 1